Sige, fist bump mo katabi mo, kamo. Salamat kay Lord, nandito ka ulit. Sino dito na atinan mo yung huling tatlo ng wider vision natin? Amen? So sa first time mo ngayon or ngayon mo lang ito narinig, ang church po natin ay gagalaw sa 2024, 2025 at sa susunod na mga taon hanggang sa magbigay ulit ng bagong vision si Lord sa church natin. Ang gagalawan natin ay wider vision. Sabihin nga natin, wider vision. So wider in a sense na kung saan gusto ni Lord mag-expand yung church natin. Hindi tayo makulong sa iisa lang, sa kukonti lang. Gusto ni Lord talaga mag-expand tayo. And wider, kailangan natin wider culture din. So yung una, pinakita na yan, worship culture. Ibig sabihin, talagang ipakita natin si Christ sa buhay natin, in our worship, kung paano man tayo kumilos, paano tayo maglingkod sa Kanya, sa trabaho man natin, amen, sa pag-aaral man natin, papapurihan natin si Lord. Kahit nandito rin sa church, of course, gusto natin papurihan si Lord, hindi lang basta pataas-taas ng kamay, papalakpak-palakpak o pagtalon-talon, pasayaw-sayaw, pero nakikita si Lord kahit din sa pananamit natin, we worship Him. Amen? Next ay tinatawag na integration. Ang integration, tumutukoy po ito dun sa paghahalo ngayon ng ministry mo inside the church at outside the church. And dito sa integration ito, ang gusto natin mangyari magkaroon ngayon ng church na kung saan meron tayo, lahat tayo ay kahit yung prayer meeting din natin, kung mapapansin nyo po, wala na tayong midweek, eto na yon, kasama na rin dito yung prayer meeting natin. Gusto rin natin isama ngayon yung prayer meeting sa mga connect groups ng bawat leaders. So, hindi yun yung prayer meeting din. Siyempre, sa connect group na 2 oras, may praise and worship pa. Kung hindi after your connect group, pwede mong sabihin na, tara, pag-pray naman natin yung pastors natin, pag-pray naman natin yung leaders natin, service natin sa Sunday, ganun lang po, So, just simple as that, kung makikita ho natin, kung lahat ng mga connect groups nagpe-pray, ang daming mga grupo ho ngayon in our church, mayroong mga prayer meetings. Amen? Kaya, hindi natin nilalayo yung prayer. We are still a prayerful church and mas matindi yung prayer natin kasi nga, kahit yung hindi nakakapunta dito, katulad nito na every Tuesday, hindi tayo puno, hindi hanggang overflow room, nakakapag-pray pa rin sila. Amen? And they help support the church that way. And then yung nakaraan po, ay ang pinag-usapan naman natin ay discipleship. Sabihin nga natin, discipleship. Now, nung nakaraan na pag-aralan natin na ito yung lifeline talaga ng church, discipleship. And sa totoo lang po, ito rin yung dito manggagaling yung mga future leaders natin. Dito manggagaling na kung saan makita po natin yung vision na ito ng wider church, hindi po nakasentro sa iisang tao lamang o sa pastor, kung hindi actually ang vision po namin is lahat tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Yang katabi mo na yan, magamit yan ni Lord. Amen? Na ikaw rin, tatayo ka rin sa unahan ng maraming mga tao, magpipreach ka rin, ikaw rin, magtuturo ka, magte-train ka ng mga tao. Yun po yun Magpapalayas ka ng mga demonyo, magpipray ka sa may sakit, kasama yun Yun yung ginagawa ng disciples ni Jesus. Amen? And gusto namin, hindi lang kami yun, tayong lahat talaga. Kasi yung vision, kabuuan po ng church natin since 1980s, nung si Bishop po ay naging senior pastor ng church na ito, ay magkaroon ng 12,000 disciples talaga. And nalaman natin, ang disciples, they are committed followers. Now, syempre, nagtapos tayo last week
No? Sa kung saan merong message si Lord in the last days, at nung time na yon, 2,000 years ago, sa Laodicean church. Ano? So in ruins na siya ngayon, yung Laodicean church, pero nung time po na yon, sila ay tinawag na lukewarm church. No? Pag sinabing lukewarm, hindi mainit, hindi malamig. Okay? So, paano naging lukewarm church? Actually, dyan po sa lugar ng Laodicea, ay meron pong tinatawag na pipes. Ayan. Ganyan po yung pipes noon. Na kung saan, yan po ay nagsisimula mula dun sa bundok. So, may spring dun ng tubig, tapos bumababa, lalagay dyan sa pipe, papunta dun sa city. Okay? So, ang nangyayari, syempre, dahil malayo yung travel, ano nangyayari? Kung malamig yung tubig na lalabas o mainit, sa layo ng tinravel niya, ano nangyayari? Hindi na lumalamig, hindi na umiinit. Nagiging lukewarm. Okay? So, ganun yung nangyayari ngayon. Pagdating doon sa city, hindi malamig, hindi rin mainit. Now, kaya ngayon, sila nung time na yon, para sila actually Saudi Arabia or Middle East. Kasi bakit? Yung tubig po noon o malinis na tubig, rare yun. Bihira po yun. Nung time kasi ho nila, walang water filtration katulad nito. Ngayon, sa panahon natin, di ba, kanto-kanto, may aqua de ganyan, aqua de ganito, no? Then, ngayon, kaya sila ngayon sa Ghana, meron silang tinatawag na textile business. Di ba, sa pag mga nagdaday ng tela, kailangan may tubig. Okay? So, yan yung ginagamit nila, yung tubig na yun. Sagana yun sa kanila. Siyempre, kung marumi yung tubig mo, ano mangyayari sa textile na, o sa kulay? Magiging marumi din, di ba? So, kailangan malinis. Ano? Kaya, nung time ho nila, sagana talaga yung Laodicean church, mayaman ho sila. No? Pero, the thing is, ang problema sa kanila, lukewarm sila. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi pong lukewarm, sabi ho ni Dr. Jojo, sabi niya, hindi daw tayo kailangan o dapat maging Laodicean church kasi ang Laodicean church, kapag hindi mainit, ano yun? Hindi nakakapagpagaling. Ang malamig naman, nakakapagpaginhawa. Hindi ganun yung Laodicean church. Now, makikita niyo po, one thing din na sinabi ni Lord in the last days, yung love of many. Ano yun, love of many? Pagmamahal sa Diyos will grow cold. Paano mo mapapakita yung mahal mo sa Diyos? Pwede ba yun? Mahal mo si Lord pero yung tao hindi mo mahal. Loving God and loving people dapat. Hindi lang loving God. Kasi sabi rin ni Lord, di ba? Ano kaibahan natin sa mundo kung minamahal din natin yung mga taong mahal din tayo? Now, the Laodicean church, hindi sila talaga concerned sa pagpapagaling sa mga tao, no? Hindi sila concerned sa kaginhawahan ng mga tao. Hindi nila gusto yon. Ang busy sila dun sa trabaho nila, busy na lang sila dun sa business nila, busy na lang sila sa kikitain nila. Kaya sabi ni God sa kanila, pagdating sa Book of Revelation chapter 3, kayo ay mahirap, bulag, di ba? Kayo ay hubad. Bakit? Kasi wala silang care sa mga tao. Ang focus na lang nila talaga totally ay ang kanilang mga sarili. Now, Jesus is calling us to be hot or to be cold. Okay? Hindi po ito tumutukoy sa, mainit kang Kristiyano pag hot. Hindi, okay? Hindi po ganon. Kung hindi yung hot or cold dito, ibig sabihin nito, i-embrace natin, yakapin ho natin yung role natin sa mission of winning souls and making disciples. Sino dito? Gusto mo ngayon magamit ni Lord? Amen? Now, yun yung desire natin. Kaya, bukod sa discipleship, pag-iigihin natin yung tinatawag na evangelism. Ito yung letter E ng church. Ano? Dahil hindi po pwede po na kung saan
walang mangyayari sa church kapag hindi tayo nagre-reach out. So kung yung discipleship, it is the training, no, ng isang individual or ng mga tao, ang evangelism, ito yung reaching out sa kanila. No? Para sa ganun, makapag-train nga tayo. Amen? Now, ang sabi sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, reminder ulit to sa atin. Ang sabi ni Jesus, gawin niyong disciples ko ang mga tao, saan? Sa lahat ng mga bansa. Hindi mo pwedeng gawing disciples kung hindi mo nare-reach out. Amen? Kailangan pumunta ka muna. Merong going, merong evangelization. Evangelization, ibig sabihin nito po, ipipreach mo yung good news sa kanila. Na pag sinabing sa lahat ng mga bansa, hindi po ibig sabihin nito na pumunta ka ng South Korea, pumunta ka ng Africa, hindi ho, ano? Ang ibig sabihin ho nito, next slide, ay ethnos, ito po ay multitude or grupo ng mga tao na meron silang something in common. Ano yun? Ano yung something in common sa kanila? Kung sila ay mga estudyante, i-reach out mo sila, grupo ng mga estudyante. Di ba? Kung sila ngayon ay mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, i-reach out mo sila. Kung mga pilay sila, i-reach out mo sila. Grupo sila eh. Amen? They have something in common. Kaya sila ba talaga nakakilala kay Lord o hindi? Doon mo ngayon sila i-reach out. So they have something in common. Example, bulag. Ethnos yun. Grupo sila ng mga ganon. Ano? Example din, members ng LGBT community. Community itself, company. Ethnos din yun. Kaya, hindi mo pwede ikulong yung sarili mo, kailangan mong lumabas o pumunta dito, sa kapunta ka sa ganitong lugar. Sa'yo na lang, sa company nyo, sa office nyo, magpagamit ka. Amen? Sa mga taong nakikita mo na mayroong mga grupo sila nag-gather, magpagamit ka sa kanila, i-reach out mo sila, i-evangelize mo sila. Kung nasa hospital ka, i-reach out mo yung mga may sakit doon, mga nurse din, mga grupo noon, or mga doctors, o kung ikaw rin naman, nasa office, i-reach out mo yung mga bosses mo, yung mga empleyado, sa ibang department, ano? Bakit? Kasi kailangan nating i-share si Christ sa kanila. At malaman natin ito, kung saan sila nanggagaling. Next slide. Kailangan ho, mapakinggan natin sila una sa lahat. Listen and know where the people you're targeting are coming from. Kailangan mong una sa lahat, marinig muna sila. Ano yung mga hinaing nila, pangangailangan nila. Kasi si Christ, tandaan nyo, He is the bread of life. Nung Sunday, nalaman natin sa turo ni na Bishop, Pastor Ishbel, and kahit din ako nung morning, na kung saan kailangan ng mga tao ang tinapay. It is essential sa buhay ng isang tao at that time. Nung time na yon, ang talagang primary food na ginagamit ay tinapay. Ano? Especially in the Middle East. So, essential ito para mabuhay sila. Ano ngayon yung pangangailangan nila? Kung napaka-basic ng tinapay, para sa ikabubuhay ng tao, yun yung kayang ibigay ni Christ sa kanila, yung pangangailangan nila. So tayo rin mismo, ang sinishare natin, hindi basta-basta kahit anong bagay, kung hindi it is the bread of life. And ano yung need na yon specifically? So, kung kailangan nila ng prayer, ipag-pray mo. Kung meron silang kailangan, like something, sabihin natin monetary, tulungan mo sila paano kumita ng pera. Hindi basta bigyan ng pera. No? Yung kasi akala natin, ay, paano po yung kapag wala naman akong pera? Turuan mo, paano nga siya kikita ng pera? Amen? Kung ang need niya sa family, magkaroon ng reconciliation, tulungan mo on that part. Para malaman mo kung saan sila nanggagaling, malaman mo rin muna una sa lahat ano yung pangailangan nila.
Kasi nga tayo, ang gusto talaga natin kagad, alam mo, kailangan mo si Lord, mahal ka ni Lord. Laging ganun, ano? O nga, mahal ako ni Lord, pero bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Bakit kailangan ko rin naman to, kailangan ko niyan? No? Parang ganito na lang. Paano ka daw mag-share kung nagugutom naman yung mga sinesharean mo? No? Kaya si Jesus, He fed the 5,000. Amen? So, yun yung nakikita ko ngayon na kailangan ng bawat isa sa ating maintindihan, kailangan mapakinggan natin sila. Ano yung pangailangan nila? Ano yung kailangan nila mangyari sa buhay nila? Dito papasok mga kapatid ang next slide, compassion. Okay? So, hindi mo magagawang mag-share una sa lahat kung wala kang compassion. So, kailan ba yun? Monday, kahapon. Ayan, tamang-tama. Nag-field trip kami, no? And then, nag-angkas ako papunta doon sa pupuntahan namin na isang lugar, ano? Then, sa angkas ko, nagkausap lang kami. Tinanong niya ako, Sir, ba't ka pupunta dito? Anong meron dito? Ano lang po, tanong ko lang po, ganyan. Sabi ko, kasi pastor ako, tapos inaalam namin kung anong meron sa ganitong lugar, ganyan. Ganun po, sir, pastor pala kayo. So, alam niyo po, yung kapatid ko, born again siya. Ganito, kayo po ba? Ako, born again din naman ako. Kamusta naman siya? Born again ka mo kapatid mo, di ba? Anong tingin mo? Napapalapit din ako kay Lord. Ikaw ba, nakakalimutan mo ba si Lord? Nag-uusap kaming ganun. Then nalaman ko na meron pala siyang pangailangan. Sa family naman niya, no? Relational type sa mga anak niya. Then, sabi ko, sige, hayaan mo, pagpe-pray kita. Yun nga po, pag-pray niyo po ako. Tapos, umiyak siya. Nagulat ako nung pagbaba sa akin, umiyak siya. Yung ko yun, yung inano ko, no? Binok ko na joyride, sabi niya, umiyak siya. Tapos sabi niya, sige, pastor, pag-pray niyo po ako. Tapos, ayun, pinag-pray ko siya. Then sabi ko, alam mo, kailangan mo si Jesus sa buhay mo para ma-resolve yung problem mo. Tutulungan ka niya, mag-pray ka, ka rin, mag-seek ka ng church, ganito. Kinuha ko number niya. Di ba? Makuha natin yun. Kapag tayo nagtatanim, hindi natin basta-basta masishare ang gospel kung wala tayong, una sa lahat, compassion din. And I believe, maging ganun yung puso ng bawat isa sa atin. Kasi in one way or another, tignan mo sila na nangangailangan talaga. Hindi lang ikaw may pangailangan, silang lahat. Amen? Kaya, hindi natin yun magagawa una sa lahat kung stress ka rin. May ibang nasa isip ka. No? Siyempre, una sa lahat, fix mo muna yung sarili mo. Lord, help me sa ganito. How can you love others, di ba, kung ikaw, hindi mo rin mahal yung sarili mo, hindi mo mahal si Lord personally, fix yourself. And then, eto ngayon, magkakaroon ka ng compassion sa maraming mga tao. Now, alam niyo po, sabi ni Dr. Jojo Angeles, sabi niya, church growth strategies have one thing in common. Ano daw yun? Compassion for people. Ang dami hong church growth strategy. Hindi lang G12. No? May one-on-one o one by one. Merong ang tawag nila, MC squared, may mga ganon, may mga iba-iba pa, ang dami, no? Na mga church growth strategies. Pero, one thing na iisa lang na meron sa lahat ng strategy na yon, merong compassion for people, kaya ginagawa yung bagay na yon. Ang tanong, meron ka kayang compassion for people o ang compassion mo lang para sa pamilya mo? Para dun sa mga taong mahal mo lang? Ang tanong, paano nga yung iba? Kaya gusto natin silang i-reach out, abutin by the grace of God. Tingnan niyo si Jesus. In Matthew chapter 9 verse 36, when He saw the crowds, anong sabi? Sabi-sabay nating basahin. He had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Nung time ho na yon, grabe ho yung harassment din talaga sa mga
may hirap. Dahil 98% ng sumusunod kay Jesus, yung 15,000 na yun na sumusunod sa Kanya, karamihan ho doon mga shepherd din, mga talagang errand boys, karamihan din doon, yung talagang mga lowest of the low sa society. Kasi at that time, talagang malaki yung gap ng mayayaman tsaka mahihirap. No? Yung mga mayayaman talagang afford nila kung afford. Pag mahirap ka, sobrang hirap mo. Ganun talaga nun, Kaya nakita niya yung mga tao na walang tumutulong sa kanila, walang nag-aalaga sa kanila, walang nakikinig sa daing nila, walang nakikinig sa mga nasa sa puso nila. Pero anong sabi dito, He had compassion for them. Hindi mo magagawa magstay at makinig kahit pagod na pagod ka kung wala kang compassion. At this time, actually, medyo patapos na kasi yan ng chapter, pagod na si Jesus nung time na yan. Paalis na nga sila eh. Pero when He saw the crowds, anong sabi? He had compassion for them. Nagawa niya pa ulit magturo at makinig sa kanila. Bakit? Kasi merong compassion. Hindi mo magagawa na makinig sa hinaing ng iba kung wala kang compassion. Amen? Kasi yung compassion, ito mismo yung awa. Awa sa mga tao. Now, ang gusto natin po ngayon in our church, kung meron tayong evangelistic culture, magkaroon tayo ng seeker-sensitive culture. Ito po ay ginagawa rin ng maraming mga churches sa kapanahunan ngayon dahil ang mga service, karaniwan, nagkikater ito para sa mga matatagal na sa Lord. Pero ang tanong, kapag ba halimbawa ang isang bago pumasok sa loob ng church, ang church ba na yon very welcoming sa bago o hindi? No? Yung songs ba na pinapaawit, yung yung nakakaintindi lang yung matatagal kay Lord? O kayang intindihin ng mga bago? No? So, isa po yun, Kaya tinanong, di ba sa mga kinakanta natin ngayon, talagang madadaling intindihin, konti lyrics, then may mga inuulit na mga verses or choruses na madaling matandaan ng mga tao. Kasi bakit? We want to have a church na kung saan magiging friendly sa mga bago. Tinatawag din po itong seeker, next slide, friendly church. No? Kapag naghahanap ka ng church, okay, pagpasok mo, hindi ka OP. Okay? Kasi, nakikita mo na, naintindihan mo yung lyrics ng kanta, then, may mga nakikilala ka, approachable mga tao, di ba? Hindi katulad sa cinema o sa ibang lugar na wala ka makakausap after, no? Walang pakialamanan sa isa't isa. Dito, it is seeker-friendly. Ano yon? Next slide. Pakita natin. Ang pangunahing layunin ng isang seeker-sensitive na simbahan ay gawing mas madaling makuha ang Kristyanismo at ang mensahe ni Hesukristo at kaakit-akit sa mga tao na maaaring bago sa pananampalataya o may limitadong pagkakalantad sa mga tradisyon ng relihiyon. Parang bago-bago lang talaga sila kay Lord. Sorry medyo malalim yung translate. Si Google yan. Okay? Kaya ganyan, okay? Si Google ho yan. So, makikita ho natin, kailangan natin talaga yung medyo mababaw in a sense. Kahit din sa mga preachings, mapapansin nyo, di ba, 3 points lang, ang daling kabisaduhin, nung mga points natin, ganun lang, Usually, 5 points, tapos ang daling kabisaduhin ng points. Kasi gusto natin na bumalik yung mga bago. Yun yung gusto nating i-reach out. Kaya kung mapapansin nyo, yung series natin ng I Am, di ba, actually, hindi yun para sa mga matatagal primarily. Actually, para yun sa mga baguhan talaga. Para mas makilala nila si Lord. Kasi yung iba sa atin, pwedeng nabasa na yun No? Yung mga IMs na yon, tagal mo ng Christian, naturo na rin siguro ni na Bishop yon, noong mga 1990s.
Natatawa sila, 1990s daw. Di ba? Kasi, bakit? Kasi nga, gusto natin yung mga bago, ma-realize nila na, ito pala yung church. Ang daling maintindihan, hindi mahirap. Kaya tignan nyo, di ba? Nung nagkaroon ng Pinoy version, sino may Pinoy version dito na Bible? Anong sabi ng marami? Ngayon, naiintindihan ko na. Bakit? Kasi si Lord, hindi niya yung gusto yung ayaw ako maintindihan ng mga tao. Gusto niya naiintindihan siya talaga. Ano yun? Okay? Gusto niya talaga naiintindihan siya. Amen? Try nyo. Di ba? Yung pumunta kayo sa isang lugar na hindi nyo naiintindihan kung ano nangyayari. Ano nang mafe-feel nyo? Di ba? Parang pupunta pa ba ako dito? Next week o hindi? Amen? Kaya gusto natin talaga maging seeker-friendly yung church. Actually, isa po ito sa sinabi rin nung kami po ay umattend ni Bishop last year sa Boracay, merong isang conference doon. Then, sabi ng isang pastor, sabi niya, gawin mo na yung church, nakasentro sa mga bago, hindi sa mga matatagal ng umaatin. Kasi yung matatagal na umaatin, babalik yan. Kasi kahit naman, malalim o mababaw yung turo, alam naman nila yon. Tsaka kailangan pa rin, kahit matagal ka na kay Lord, mga basic teachings. Amen? Para hindi magkasakit ang tao. Hiniram niya yung, kailangan mo ng basic to not be sick. Mga malajed na yun eh. Sa pang matatalino lang talaga yun. Mga ganun, Kaya, ngayon, ang gusto natin, syempre, pagdating ng mga tao sa church, wow! Yung welcome, mafe-feel nila. Kaya ako, sinasabihan ako ni na Bishop, ni na Pastor Ishmael, kahit din ng mga ibang leaders, Pastor Jace, after mo mag-preach, bumati ka o kaya bago ka mag-preach. Kasi bakit? Actually, ako personally, hindi ko po yun ugali. Ako na mismo magsasalita. Gusto ko yung, ikaw lumapit sa akin, ikaw may kailangan eh. Tama ba? Pero kailangan baguhin natin yung culture natin kasi gusto natin ng wider culture eh. Paano ko sabihin ni Jesus sa'yo? Ka pumunta ng langit. Magtayo ka ng Torre ng Babel. Ganun ba? Hindi, di ba? Kaya siya nga yung umabot sa ating lahat eh. Amen? So, dito ko na-realize yun. Sabi ko, kailangan din talaga natin abutin, pakilala natin ang ating sarili sa kanila. Okay? Practicein nga natin. Game? Okay? Halimbawa, itong grupo na nandito sa left side, sila yung bago. Kayo na nasa right side. So, halimbawa, sinabi sa service, pwede bang, welcome naman natin yung mga bago natin? Anong gagawin nyo? Gagawin nyo? Ba't nakaupo pa rin kayo? Asa na? Sample to, dali oh. Tingnan mo. Ano ginagawa ng iba? Nasaan yung iba? Yung iba, hello? Okay, nakuha niyo mga kapatid, hindi kasi natin talaga yung culture. Ito po, honestly, ako, hindi ko yun culture. Hindi ko talaga yun ugali. Pero kailangan gawin dahil bakit? Kailangan mong i-reach out yung mga tao eh. Kahit ayaw mo, gagawin mo. Tignan nyo si Jesus. Si Jesus, Matthew chapter 9 kanina binasa natin. Alam nyo kung nasan sila nung time na yon? Alam nyo kung nasan sila? Nasa ilang. Ibig sabihin nun, walang pagkain sa paligid, tas pinapauwi ng mga disciples sa mga city, sa mga towns. Kung ikaw mismo sasabihin mo na, ayokong gawin yan. Ministry, Hindi pwede. Amen? Kasi si Jesus yung countercultural in a sense. Paano kung ito yung mga
bago sa church. O ba, second timer. Paano mo papakilala sarili mo? O, di ba? O, sinabi ni Bishop, okay, ito yung mga second timers natin. Ano naman natin sila? I-meet natin sila. Anong gagawin nyo? Wala kayong ginagawa. Wala kayong ginagawa. Ano na? Nagatayo na lang? Ano ginagawa ng iba? Game. Meron pa sa likod do. Hindi, honestly, ito pa, hindi ko culture to. Okay? Hindi ko rin talaga to gusto gawin. Pero ito yung heart ni Lord. Siyempre, your will be done, di ba? O ikaw nagsasabi na, Lord, sige, susundan kita. Tapos, Lord, Jesus be the center. Pero hindi ko kakamayan yun, bahala na. Hindi pwedeng ganun, di ba? Jesus nga yung center eh. No? Kaya gusto natin talaga mag-seeker-friendly tayo. Amen? Sa mga bago, kilalanin natin minsan nga, kahit di ko nakilala basta yun. Tapos naglalakad ako dyan, sabi, Pastor, kamusta po? Sabi ko, attend ka. Pero pag tinanong mo ako, sino yun? Hindi ko nga kilala yun, hindi ko matandaan yun eh. Pero at least, di ba, mafe-feel nila na, okay, sa church na yon hindi ako na leftover. No, na parang kailangan lang kamayan para bumalik sa linggo, pampadagdag ng attendance, no? Hindi ho, no? Naalala ko ho, bago tayo mag-G12 before, may mga umaten, actually members sila ng LGBT community. Nangyayari ho nun, parang ayaw namin silang kamayan. Ako lang ata yun, no? Ayoko talaga silang kamayan. Kasi sabi ko parang, hindi pa naman sila Christian. Iyaan mo na, pag naging Christian na lang. O kaya, merong mga dumating, mga bago, mga member ng mga gang. May mga taga-fraternity dito nun dumating no? Pag na lang na born again sila, doon na lang. Doon na ako sa isang sulok. Then I realized, ano kaibahan ko nga sa unbeliever? Kung yung unbeliever nga, ang sinisipot niya lang yung taong kakilala niya, yung alam mo yun, kauri niya, kaano niya lang, pero paano kung hindi? Paano natin mapapakita yung God's love sa kanila? Amen? Kaya, hindi nyo po yan journey lang. Kahit ako rin po, journey ko rin yun. Amen? Next, magkakaroon po tayo ng Miracle Catch. So ito po ay once a month gathering or weekly gathering. Kaya sa mga G12 primary natin, men and women, tsaka sa cell group, connect group leaders natin, mag-prepare kayo kasi, bakit? Pagdating sa ministering and sa mga dadali natin mga tao, gusto natin talaga dalhin yung mga hindi pa nakakilala kay Lord, meron din sila may mga sakit, may mga karamdaman, or kahit din yung uma-attend sa church. Huwag kayong mag-alala kahit pilay yan, huwag kayong matakot. Si Lord naman magpapagaling, hindi tayo. No? Hindi tayo magpapagaling. Si Lord yun. Alam niyo po, one thing na kailangan nating tandaan, pagdating sa miracles, kapag halimbawa, example, pinag-pray ka, tapos hindi ka gumaling, dalawa lang yung nasa isip eh. It's either may problema yung nag-pray. Ganon, di ba? Parang may kasalanan yung nag-pray, kulang sa faith, kaya hindi gumaling. Or, yung taong pinagpipray, iniisip na, baka kulang pa ako sa pananampalataya, kaya hindi ako gumaling. Yun yung akala natin lahat. Pero tandaan niyo po, si Jesus din mismo, hindi naman lahat nung nasa Bethesda, pinag-pray niya. May isa nga lang eh. Kasi yung faith, it is entirely sa atin. Pero it will not be adequate talaga na automatic ba, ganun? Kapag may faith ka, talagang kailangan talaga gawin ni Lord. Kung ayaw niya, siya masusunod, syempre. He is God. Hindi siya sunod-sunuran sa faith mo pa rin. Pero, it's either na sumunod nga siya, natouch siya ng faith mo, nasa sa kanya na yun. Pero kung ayaw niya gawin, kahit meron kang faith, nasa sa kanya yun. Still, thank God pa rin.
Nakuha ho natin? Now, dito natin makikita ngayon na yung entirely the miracle works is entirely the move of God. Kaya merong na Jessica Soho na alam ko taga Zamboanga ata yun, kung maalala, no? Na halos mga 20 plus years old din na pastor, nagpe-pray siya sa mga may sakit. Pero nung na Jessica Soho siya, sabi hindi daw pinag-pray. Then nung may clip, sabi, hindi ko po kayo mapapag-pray kasi may anting-anting kayo, ayaw nyong bitawan. So makikita nyo, no, meron din talagang si Lord at times pagkilos and leading. Hindi lahat talaga pinagpe-pray. Hindi lahat din pinapagaling. Meron talagang lang si Lord sa ganon. Like for example din, 'di ba? Kung lahat na lang ng daanan ng anino ni Pedro gumagaling, 'di ba? Isang beses lang na sulat 'yon sa Book of Acts. Bakit pa sasabihin ni Paul kay Timothy na uminom ka rin ng konting wine para maano yung yung sakit? Kung ang lahat ng believers walang sakit, bakit pa si Luke doktor? Nakuha nyo? Kung pwede naman ipag-pray na lang ni pastor yan, gagaling. Nakuha ho natin? Okay? So, entirely yung miracle, it's up to God. No? Ang job natin, ipag-pray talaga sila. Then, hayaan si Lord kumilos. If may hindi gumaling, it's up to God eh. We still have that faith. Lord, kikilos ka. And actually, yun yung glimpse eh. Sabi ng isang preacher, sabi niya, yung miracles daw na nangyayari, it's a glimpse. Kung ano yung mangyayari in the future. Alam natin in the future, magkakaroon tayo ng glorified body, a body na kung saan walang sakit at karamdaman, no? Malayo sa anumang mga hindi magagandang bagay. It's a glimpse, no, ng miracle ni Lord sa buhay ng isang tao. Kaya yung miracle, it's entirely up to Him. Remember, si Paul din mismo, sinabi niya na hindi siya nagpipreach sa mga Gentiles entirely dahil sa galing ng kanyang pananalita lang, pero by the power of the Holy Spirit. So, meron pa ring evidence of praying, deliverance, miracle healing, and gusto rin natin, ganun yung galawan ng church natin. Alam nyo kaya maraming board sa church? Kasi walang miracle na nararanasan. Tignan mo, kung nabuhay yung patay, for sure, gusto kong pumunta ng church. Kasi grabe, nagamit ako ni Lord para nabuhay yung patay. O kaya, merong kakaiba na nangyayari. Yung mga pilay talaga nakakalakad. Yung mga putol yung kamay, tumutubo ulit yung kamay. Ganun nangyayari sa iba eh. Dahil bakit? It's a miracle work ni Lord. Hindi work mo, amen? Pero work yun ni Lord. Para lumakas yung faith mo rin sa Kanya. Amen? Next slide. Next ay tinatawag na home Bible study. Dali natin yung church sa mga tahanan ng maraming tao. Kung yung family mo, walang ina-attend na church pag linggo, sabihan mo, Pa, o mga kapatid ko, tara, mag-Bible study naman tayo. Daling ko dito si leader ganito. Mag-start siya ng Bible study sa bahay natin. Okay? Paggamit natin ang ating mga sarili para makapag-plant tayo ng church sa mga tahanan. Kasi marami ho sa kanila, mga tinatamad din. No? Ganun eh. Ang church hindi pwedeng, ito yung church, bag. Hindi pwedeng lipat eh. Hindi pwede yung katulad na gagamitin mo yung sinabi ng sabihin mo sa bundok na to na lumipat ka at lilipat. Hindi mo pwede sabihin na, sabihin mo sa church na to, lumipat ka doon. Hindi, di ba? Kailangan talagang pumunta ka doon. Amen? And mag-start tayo sa mga tahanan. Next, campus ministry. If we can change the campus, we can change the world. Kaya, yung ginagawa ngayon ni na Pastor Jed, kasama ba sina Ate Arlene doon, sina Jeff din, na
ma-reach out natin yung mga kabataan kasi they are the future leaders of this church. Hindi lang ng church, kung hindi ng bansa. Maraming mga barangay chairman, malapit na 'di ba yung election. Maraming mga mayors, galing yan sa campuses. Pero sino magre-reach out sa kanila kung hindi tayo gagalaw? Now mga kapatid, this is naman another reminder, kailangan mong palawakin naman yung perspective mo. Next slide, yan. Widen your perspective na mag-reach out sa ibang mga lugar at sa ibang mga tao. Kasi baka meron iba sa inyo, may mga members ka, ayaw naman magpagamit kay Lord. No? Parang sa'yo, sabi nila, gusto ko na lang po yung umaattend ako sa church. Ayoko na po nung kasama pa ako sa connect group, magko-connect group ako. Okay lang yun, pangalagaan mo pa rin sila, pero wag ka na magstay sa kanila. Bakit? Kasi yun na yung choice nila eh. Si Lord naman yung kokonsensya sa kanila. Kasi kahit anong sabihin mo sa isang tao, kahit ano pang encouragement mo dyan, rebuke, correction, lahat, bigyan mo pa ng Bible verse, kung talagang hindi siya nakokonsensya sa mga yon, walang mangyayari. Si Lord naman yung kikilos sa kanya kung talagang No? Amen? Kaya, kung nakikita mong wala nangyayari sa connect group mo, lumipat ka ng lugar. Tapos, i-reach out mo sila. Amen? Kailangan niyo may mga desire. May compassion. Yun yung mahanap mo. Amen? Next slide. Yan. So, use evangelistic tools pagdating sa evangelism. So, ang alam ng marami, syempre, yung one-verse evangelism, for spiritual laws, John 3:16, personal testimonies, May mga tools tayo na magagamit din naman natin. And, kailangan din natin ito para alam natin ano ba yung klaseng isi-share natin sa kanila. Primarily, may ginagamit po na Engel scale. Sabihin nga natin, Engel scale. Hindi angle, Engel, letter E. Okay? Engel scale. So, ang sabi ni Miss Jane Smith, sabi niya, Engel's model helps us see that evangelism is not about winning arguments, but about guiding people closer to God through love, relationships, and understanding. Kasi sa scale na to, makikita mo anong level na siya at anong klase ng approach yung dapat mong i-share sa kanya. Again, yung sabi natin kanina, listen and know. Diba? Alamin mo, pakinggan mo, saan siya nanggagaling? Ano yung perspective niya sa mga bagay? Okay? So ito ang Engel scale. Pakita natin. Yan. Kita ba? Ayan. So makikita nyo, di ba? Hati yan. Yung discipleship, primarily nangyayari kapag na-born again na ang isang tao, hanggang sa maging leader siya. Pero evangelism, it's a long process actually. Si Engel mismo, iniskoran niya ng mga negatives yung pagdating sa evangelism, pag hindi pa sila nare-reach out. Pero the whole process talaga niyan, mga kapatid, from evangelizing to discipleship, isa lang yan, discipleship process na talaga yun, all in all. Lang natin, sinesegregate lang natin, or dinidivide lang natin, para merong specific na mga ganyan, So, ano kayang level ngayon yung taong sinesharan mo? Or ikaw? Anong level ka dyan? Bakit? Tignan nyo, merong iba talaga no knowledge of the gospel. As in, nung pinanganak sila sa mundong ito, hindi sila nabuhay sa Christian family, wala sila napapakinggan sa TV about it, meron talagang zero knowledge about the gospel. Meron mga ganun. Yung sinesharan mo ba na yun, o ikaw ngayon, wala ka bang knowledge sa gospel? So, paano mo ipapasok yung gospel? Simulan mo ngayon saan? Negative 8. Ano yun? Awareness of supreme being. Na merong something out there that is God, who is all-powerful, created the heavens and the earth,
na kung saan siya talaga yung may lalang ng lahat. So, from not knowing the gospel to knowing the supreme being. Minsan kasi, nagiging natin, lumiligtang tayo. Nangyari, walang knowledge sa gospel, biglang, boom, repent! Yun kagad yung magsisi ka sa kasalanan mo, kapatid. Pero kung makikita natin, meron daw talaga siyang process, little by little. Ngayon, kung wala siyang knowledge of the gospel, pero sabihin natin, meron na siyang alam na aware siya na merong supreme being, then may score siya na -8. Pero medyo malayo-layo pa yung process sa kanya. Kailangan mong maangat ng level. Ano yung next level? Initial awareness of the gospel. Kailangan niya malaman na merong magandang balita. That supreme being ay actually existing para abutin ang bawat isa sa atin. He's not just out there na parang hindi kumikilos sa mundong ito at wala siyang pakialam sa buhay mo, kung hindi gusto niyang abutin yung buhay natin. Yun yung initial awareness ng gospel. No? Kung alam niya yon na si God loves us so much, initial awareness lang yun. Mahal ka ni Lord. Mahal ako ni Lord, kaya kumatin sa church. Opo. Baka initial awareness lang yun. Ang score ay -7. Not necessarily ang isang tao nagsabi na, mahal ako ng Diyos. Bagong nilalang na. Hindi ho. Okay? In the Bible, kailangan repent. Kailangan dumating doon. May repentance. Next, -6 daw ang score kung may awareness siya sa fundamentals ng gospel. Ano yung fundamentals ng gospel? Na si God sent His only Son para ganun mapako sa cross, redeem us, nabuhay siya mag-uli after 3 days, and babalik ulit siya. That's the fundamentals, yung pinaka-basic. So aware ba sila dun sa ginawa ni Jesus Christ na yon? Ginawa ng Ama na yon sa bawat isa sa atin, para sa bawat isa sa atin. Aware ba sila doon? Kung aware sila, -6 yung score. Next, grasp implications of the gospel. Ano yun? Paano ang implications ng gospel? Kapag sinabing gospel, kailangan mamimili ka, good news. It will either be, kung hindi mo nga tatanggapin, you will be an enemy of God or not. Yun ho yun. Now, next. May positive attitude toward gospel. Ano yung positive attitude? Alam ko mahal ako ni Lord. Talagang binago niya ako. Pero positive attitude lang yun na parang kailangan natin yan, si Jesus. Hanggang dun lang. Kaya lang, yung buhay niya, the same. Yung lifestyle niya, the same. Yung sin niya, wala nagbago pa rin. Lifestyle niya pa rin. Alam niya pa rin yung gospel, pero he's living in sin. Next, personal problem recognition. Kasi nga, nung una, ang alam mo lang, basta mahal ka ni Lord. Kahit makasalanan ka, dami mo na nagagawa, mahal ka pa rin ni Lord. Yun lang, no? Parang kahit magkasala ka na magkasala, okay lang. Ngayon, may personal problem recognition ka na may problema pala sa akin. Hindi lang pala basta namatay si Jesus dahil mahal niya ako, pero dahil makasalanan ako. Yung kasalanan ko, kailangan kong pagsisihan. Kailangan may mabago sa akin. Papasok na po mga kapatid, -2. Ano yun? Decision to act. May iba na, di pa po ako makapag-decide kung gi-give up ko ba yung yung pagdadrugs ko, may mga ganun O kaya yung pangungupit ko, pang-hold up ko, may mga ganun po talaga. Hindi niya alam yung niya. O kaya yung sin na ginagawa ko,
live-in partners, etc., mga ganon, pagsisinungaling, nandun sila sa decision to act. Walang repentance pa. Pero remember, ito yung message talaga ng mga apostles. Ano yon? Repent, di ba? Lagi repentance, ibig sabihin, magbago ng pag-iisip. So, repentance and faith in Christ. Hindi mo pwedeng sabihin na Christian ka. Then, ang trabaho mo pa rin ay mang-assassinate ng mga tao. Pag binayaran kang 2 million, sige, pero follower ka ni Christ. Hindi pwede yun. Kailangan merong mabago pa rin sa buhay mo. Kaya, it is called repentance. Pag ang isang tao, meron talaga na bago sa buhay niya na ganon. Iniwan niya yung kasalanan niya, yung old life niya. Ang nangyayari? Doon papasok yung new birth. Kaya honestly, hindi ho sa lahat ng pumapasok sa church ay born again na kagad or nabago na. Nakuha niyo ho? Hindi lahat talaga. Pero ang goal natin yan, magkaroon ng repentance. Now next, papasok na dito yung discipleship. Lapit na po tayo matapos. Ito na yung post-decision evaluation. Pagtapos niya ngayong mag-repent. Katulad nung isang mayaman, dati daw siyang may motel. Ginawa niya matagal-tagal siya bago daw nakapag-repent. Nung nag-repent na siya, pinabago niya yung motel niya, ginawa niyang hotel. Tapos meron ng mga pinagamit niya sa Sunday services. Yung hall. Kung makikita mo ngayon, nagkaroon ng repentance talaga sa buhay niya. May evaluation. Anong mga nabago sa akin? Ano yung dating ako na ako na ngayon? No? Then, incorporation into body. Sumasama na ba siya ngayon sa mga believers? Sa mga gatherings? Kaya tignan niyo ho, bakit marami nineneglect yung gatherings ng Sunday, Tuesday? Totoo kaya sila talaga na nade-disciple? Baka ang level pa lang nila, baka +1 pa lang. Wala pa sa +2. Kasi kung +2 na, kailangan nakakasama na natin sila kapag Tuesday, lagi, tsaka kapag Sunday. Yun incorporation na sa body of Christ. No? And then, +3, conceptual and behavioral growth. Meron bang nababago sa perspective nila sa pagkakakilala nila kay Lord, sa behaviors din nila, paano sila magsalita, may nababago na ba sa pananalita nila, sa paraan ng pamumuhay nila. The next, communion with God. Lumalalim ba sila sa relationship talaga nila kay Lord? No? Ano na yung pagkakakilala nila kay Lord ngayon? And then stewardship, syempre, ito yung goal na magkaroon sila ng mga taong naalagaan, ina-evangelize, i-disciple din. Nakuha ho natin. Sa Engel scale na yan, makikita nyo ho, yung taong i-reach out mo, anong level niya. And then ikaw rin, makikita mo, nasan ka ba dito? Nasa stewardship ka na ba? O wala pa? Nakuha ho natin? Amen? Next slide. Okay? The Engel scale challenges us, sabi ni Ma'am Pima. Sabi niya, challenges us to be intentional sa ating mga relasyon, sa mga hindi mananampalataya at maging sensitibo sa pamumuno ng banal na espiritu sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Okay? And next week, ito po ang last natin, relationship. So, didiscuss din natin dyan paano yung pagre-relasyon sa church. Hindi lang po yung relationship na makabuo tayo ng harmonious relationship, kundi tungkol din sa relationship, sa mga panliligaw dyan, sa mga kasama yun. Okay? Next week. Kaya, wag kang mawawala. Sabi mo sa katabi mo, wag kang mawawala. Okay? Ayan. Sige, tayo po ngayon ay tumayo. Then, sa mga di pa po nagkakaloob, inaanayahan ko po magkaloob tayo.